Bitawan, hayaan lang, bigain ng todo, ilabas mo. Itaas ang kambyo, lumipat sa kanan. Bitawan, bigain pabalik hanggang kaliwa. Matatan, bitawan, hayaan lang, bigain ng todo. Buos sa bikape, relax, bitawan, atatag, bitawan. Hayaan lang. May 1 minuto akong hihintayin. 3, 2. Dalawang tuldok 6 na segundo. Dalawang tuldok 6 na segundo. Grabe, 2.6 na segundo. Sobrang bilis nun. Alas 8 ng umaga dito sa Colorado Rockies. Tingnan mo to, magkakaroon kami ng side-by-side tour bago ang convention. Tingnan mo ang tanawin, nasa tuktok kami ng bundok. Ang ganda talaga. Bakit? Tara na! Sumama ka sa akin? Magandang umaga. Ikalawang araw na at magsisimula na ang totoong kasiyahan. Una sa lahat, simulan natin ang araw sa paborito nating tunog tuwing umaga. Sasakay na ako sa ZR1 ko ngayong umaga at tara na sa almusal. Heto na tayo. Anong almusal natin ngayon? Bacon, longganisa, biskwit, puting gravy, country gravy, konti ng lahat. Kahapon, nakuha natin ang pinakamabilis kong oras sa truck. Nire-review namin ito ngayong umaga para makabalik ako sa truck at mapabuti ang ginawa ko kahapon. Tinitingnan na namin kung paano ka pumapasok sa likong ito at ang posisyon mo dito. Dito tayo nakatingin, okay? Ang nangyayari ay pumapasok ka dito at masyado ka napapalapit dito, kaya hindi ka makapag-throttle hanggang makarating ka dito. Throttle mula dito hanggang braking zone. Kapag lumuwag sa labas, sinusubukan natin gawing mas mahaba ang tuwid na daan. Pwede na ulit mag-throttle pabalik dito. Gusto mo yung mas maluwag na linya sa labas? Oo, kaya hindi ka dapat dito. Gusto ko dito. Hindi ako makaka-throttle hanggang dito kapag dikit ako. Pag maluwag, pwede na ako mag-throttle dito pa lang. Makakakuha ko lang mas mahabang tuwid na daan at mas mataas na bilis dito. Sige. Sinusubukan kong pahabain ang tuwid na daan. Kapag nasa loob ako, hindi agad makaka-throttle. Pero kung maluwag dito sa taas at nakaturo na ako sa tamang direksyon, pwede na ako mag-throttle ng mas maaga. Sige, mas mataas ang top speed natin doon. Sa tuwid na daan, nang nirepaso ko ang performance ko, nakita kong pinakamabilis kong lap time kahapon ay 1 minuto at 30. Ang oras ng driver, ang oras ng instruktor, 1 minuto at 20. Natalo niya ako ng 10 segundo. O mas mabilis siya ng 10 segundo kaysa sa akin. Kaya ngayon may target na akong kailangang abutin ngayong araw. Kailangan kong bumilis ng 10 segundo. Malaki yon, pero ngayon, kilala ko na ang kotse at alam ko na kung ano ang kaya nito. Kaya susubukan natin yan. Pero bago natin gawin yon, pupunta muna tayo sa autocross. Fred, nagre-record. Mag-auto drive to winter in, kilahin ng release. Kopyahin papasok, lumabas ka na, zero turn, 2 mababa, lampasan preno. Pilot no. Patuloy mong lampasan ang preno mo ulit. Linyang baybayin. Linyang baybayin, itulak mo na. Hanggang dulo, kumaliwa, pababa, papasok, hilahin ang release. Tanggalin ang release. Preno, silinyador, go. Something good. Bilisan mo ito, nandito. Balik sa... Gitna dito. Ayan, kumatras ka, bilisan mo ito. Bilisan mo at lumikit ka sa paday sa kanan, mataas na bulbada. Ngayon, bitawan mo na. Itiin mo ang silinyador. Hanggang dulo. Ayan, 34 na segundo, ang dali lang sa'yo, ang galing mo. Kumuha ka ng cone. Ayos, i-record ko ang oras niyan, 10 segundo. konti pa kaliwa, lumiko ka, silahin ang release. Bilisan mo ito, lumabas ka sa kanan. Konting silinyador, lapasan mo preno mo, konting silinyador. Napasan mo ulit ang preno mo, pero kang I-align mo ulit, pumatras ka sa cone, tapos pindutin ang throttle. tuloy-tuloy. Sige, mababa. Kaliwa. Bitaw, ayos, apak ulit. Konting brief, bilisan mo rin dito. Kumanan. Dahan-dahan ng bitaw. Sige, balik sa power. Kaya, Bilisan mo ngayon, apakan mo na. Ayan na, ito ba ay 100 at 11.25. Mga 3.10 segundo ang mas mabilis. Hindi maganda. Sige. Sige, magkikita tayo mamaya. sige, tara na.
5 sa oras mo. Ay, connect mo ang phone mo sa laptop mo. Sinuntok kita at aalis na, tapos hindi naman tayo kukuha ng cone. Oo, natamaan ko ang cone. Medyo mas bumilis ako. Pero may isang lalaking mas mabilis lang ng kaunti kaysa sa akin. At sobrang kompetitibo ko para dito. Mas mabilis kaysa sa akin ang berdeng airing kaninang umaga sa practice run namin. Kaya ngayon, magta-track run kami. Ito ang unang takbo ng araw at sana mas maganda ang lap times namin kaysa kahapon. Kumusta? Ito ang una mong one-on-one na panayam kasama si Vix. Medyo excited ako para sa downshift. Sa loob ng kono. At ngayon, ikwento mo sa amin ang iyong unang umaga na yun. Unang umaga. Minuto 25, napaikli ko ang oras ko ng 5 segundo. Mula 30, naging 25 kahapon. Nasa minuto 20 ang instruktor, kaya may 5 segundo pa akong hahabulin. Sige, papunta na ako. Nasa minuto 23.8 na ako. Bumababa ang oras ko sa bawat ikot. Papasok muna ako para mag-lunch. Tapos babalik ako mamaya para gawin ulit ito. Umaasa ako mababawasan ko pa ng 3 segundo. Mas komportable na ako sa kotse, mas tinutulak ko pa ito at mas pinagkakatiwalaan ko ito. Hindi ako nagsusugal. Mas gumagaling lang ako. Kaya ang video natin na yon ay hatid ng One Auto. Sobrang saya ako sa pamimili sa auction sites. Medyo wild talaga doon. At isa pang pares na kulay itim. Nakuha ko rin ng Adidas Sambas para sa anak kong babae. Kumuha ako ng puti para sa kanya, siguradong magugulat siya. Para ito sa asawa ko, sinurpresa ko siya. Nagkakahalaga ito ng $170 sa tindahan. Bumili rin ako ng bagong sapatos pang gym para sa sarili ko. Marami sa kanila ay timed auctions. Bumili ako ng golf clubs, golf balls, golf hat, Lululemon na damit at Adidas sneakers para sa anak kong babae sa balik eskwela. Kamakailan, bumili ako ng OnCloud sneakers sa auction at tuwang-tuwa ako dahil sa magagandang deals. Pwede ko ring i-download ang app sa Apple iOS at Google Play Store. Nag-login ako at may live auctions palagi at may bagay para sa lahat. Nagulat din ako sa bilis ng dating ng mga items. Kung gusto mong subukan ng One Auto, iscan lang ang QR code o bisitahin ang link sa description para makakuha ng $15 na diskwento sa unang bili. One Auto, siguradong masaya. Subukan mo na. Gustong gusto ko talaga ang tunog na yon. Tapos na ang unang kalahati ng araw, pati ang autocross competition, pero hindi pa rin nila sinasabi ang oras namin. Hindi ko alam dahil hindi ako pinakamabilis nung practice. May ilang lalaki na 1 segundo ang lamang sa akin. Binigyan ako ng magandang komento ng instruktor sa unang takbo ko, na alam kong mas mabilis sa iba kong takbo. Hindi namin malalaman ang resulta hanggang sa parangal at sobrang kompetitibo ako. Pwede kong mapanalunan lahat kahit di ko alam bakit. Pero ang track time ay pagkatapos ng tanghalian at kumpiyansa akong makukuha ko ang pinakamabilis na lap. Maganda ang pakiramdam ko tungkol dito. Kaya pagkatapos ng tanghalian yon, hinati nila kami sa 3 at ang grupo ko ay para sa mas mabilis na mga driver. Inayos nila lahat habang lumilipas ang araw, hindi para palitan ng driver, kundi para magtagisan. Kaya inaayos nila ang mga driver mula unang araw, pangalawang araw at pati na rin sa buong araw. Sa ganitong paraan, lahat sila ay halos magkakapantay sa kompetisyon sa parehong grupo. Pagkatapos ng tanghalian, may 2 pang session ang grupo ko sa track at kailangan kong talunin ang 1 minutong 23 segundong lap time na yon. Sana magtagumpay ako. Sana kayanin namin. At umaasa akong gumana ang GoPro footage sa kotse ko. Pagkatapos ng tanghalian, may 2 pa kaming pagkakataon na makapasok sa track at talunin ang 1 minutong 20 segundo o kahit malapit man lang doon. Nasa 1 minuto at 23 segundo pa ako. Magre-record ako gamit ang GoPro. Tingnan natin kung paano tayo gagaling. Sige, ako ang mauna. Ako na ang lead driver at hahabol sa instructor. Uy, Greg! Pwede mo akong salubungin na gawin para dito na yun. Uy, ayos ka lang ba? Oo, pupunta na ako. Alam ko. Greg, handa ka na ba? Pupunta ako kung saan ka. Pinakamabilis na ikot niyon, 1 minuto, 25 segundo. Isang video na lang ang playa natin. Medyo mahirap ang susunod na liko pero paakyat lang yan. Sa posisyon ng kalsada, mas gusto kong dumaan sa Hilagang Burol. Tapos bibilis tayo paglabas ng liko. Sige, yan ang mga ghost units mo, nandun pa rin sila para sa iyo dyan, Fred. Panatilil ang 2 million lamang. Pero kung bumalik ang ghost natin, dumiretso palabas ng liko. Sige, ayos, pasok pa na. Ako nga pala si Ray, sir. Ako si Ray. Sige, paalam, Greg. Ikaw na, sir. Ako ko, siguraduhin kung nakagulat ako. Ako si Craig, pupunta ka.
pasabog mo ang makina mo, tama? Parang dumiretso ka sa kanan, ito ay nasa kaliwa. Isang minuto at 20. Naabot ko ang 1 minuto at 20. Ginawa natin ang loop, dyan mismo. 120.3 ito ng pinakamabilis kong oras. Kapantay ng oras ng instruktor na parang relax lang. Nagawa ko. Sana lang nakarecord ang camera kasi lumapit ang instructor para sabihin kung gaano ako kagaling. Nagulat siya sa pagsabay ko. Sobrang saya ako. Ito ang buhay ko. Wala na akong ibang gustong gawin kundi ito mismo. Kalimutan na ang Aruba o bakasyon sa Europa. Ito ang bakasyon ko. Dito mismo. 3 linggo mo na akong pinapanood habang stressed. Ngayon, nakangiti at masaya ako. Gustong gusto ko to at ito na ang huli sa pagsunod sa instruktor. Ako ang mauuna, susunod at sasabay sila sa akin na mukhang hindi naman magiging problema para sa kanila. Sobrang saya ako na nakuha ko ang oras na instruktor ko kahapon. Nagmamaneho siya gamit 2 daliri habang may mikroponyo. Malaking bagay ito para sa akin. Pangarap ko to. Tinutupad ko ang pangarap ko habang pinapanood nyo. Sana nag-enjoy din kayo. Ako naman ang mangungguna, sila ang susunod. Tapos na tayo na yon. Namigay sila ng award gaya ng pinakamabilis sa autocross at best lap time. Kailangan pa namin gawin ang 0 to 60, kaya may dapat pa kaming tapusin. Autocross racing na talaga ginagawa namin na yon. Target na oras ay 33.2 segundo. Subukan ko ang 1-foot driving kumpara sa tig-isang paa sa preno at gas. Gagamit ako ng isang paa sa automatic para dito. Handa na ako kapag handa ka na. 3, 2, 1. Kung kailangan natin gamitin ang loss control, huwag mo itong alisin. Medyo mahirap makuha ang loss control, kaya i-roll mo lang bago umarangkada. Magandang pakiramdam ko doon. Sa susunod, susubukan natin. Isang paa, automatic, walang launch control. 2 na ang baba, hindi ko gagamitin ang launch control. Pero ramdam kong mabilis yung huli kong takbo. Alam ko rin na ang maayos ay mabilis. Kaya hindi gumadana ang on-off sa gas at preno. 3, 2, 1. Sige, nasa linya na. Mas mabagal yan ng 1 punto 10 kumpara sa pinakamabilis mo. Takbo, mas mabagal ng 1.10. Tara na, wala lang yan. Kailangan kong bumilis ng 1.10. Sige, isang paa lang, automatic, walang launch control. Susubukan kong bumagal ngayon. Baka mas smooth at mas mabilis. Handa ako kung kailan ka handa. Sir? 3, 2, 1. Tama mga pare, tama. 2 taon na mas mababa yun isa sa karanasan mo sa Russia. Tama yan. Grabe, hindi ko alam kung ano pa ang pwede kong nagawa ng iba. Akala ko tapos na tayo. Ang ganda ng preno. Kaya pumasok kami sa classroom. Medyo nagpapalamig, nagpapahinga, pinupunasan ng pawis. Ngayon gagawin na namin ang launch control, yung 0 to 60. Sa tingin ko puro 0 to 60 lang ang gagawin namin. Ang astig nito. Lahat ng mga Corvette na ito nandito lang. Magsi 0 to 60 kami gamit ang Eco ngayon. Sige. Ayos yan. Oo, sige, itaas mo ang kanan sa harap. Kunin mo ang kaliwang paa, ilagay sa gilid ng preno. Kanang paa, idiin mo hanggang sagat, tapos bitawan ang kaliwang paa sa preno. Sige pare, tingnan natin. Salamat. Wow, ang bilis. Paano nito sasabihin sa akin kung gaano kabilis ang takbo ko? Ang bilis talaga. Bumibilis na ako, sige, bumibilis ka na. Pero hindi naman masama, sige. Ito na tayo. 3, 2, 1. Pinalaya ako agad. Wow, 2.8 segundo. Akala ko ang limit ay 2.9. Ginawa ko lang ng 2.8 segundo. Wow.
0 to 60 sa 2.8 segundo, 3, 2, 1. Wow! 2.6 na segundo. 2.6 na segundo. Grabe, 2.6 na segundo. Sobrang bilis nun. 0 to 60 sa 2.6 na segundo. Pakiramdam ko, paulit-ulit na lang ako magsalita tuwing may hadlang. Pero 0 to 60, simple lang. Tapakan mo lang ang silinyador, preno, bitaw, tapos bilisan mo. Bakit naging 2.8 segundo, hindi 2.6? Wala akong alam na binago ko. Pinakamadali pa yata ito ngayong weekend, pero 2.6 segundo pa rin. Akala ko ang e-race na 0 to 60 ay 2.6 segundo. Parang, ayon sa specs. Nakuha natin ay 2.6 siguro. Hindi ba yun? Hindi ko alam. Ayos yun. Huling track na, susunod sila sa akin. Determinado akong makuha ang 1 minuto at 20. Nakuha mo na ang 1 minuto at 20, pero sinusundan ko lang ang mga instruktor, yung course niya. Sinusundan ko lang ang mga galaw niya. Kailangan kong gawin ito mag-isa. Panatilihin ang 1 minuto at 20. Gusto kong makuha ang 1 minuto at 19. 1 minuto at 19, walang instruksyon. Yan ang goal at susunod nating gagawin. Sige, pinakamabilis na lap. Pumunta tayo sa una at pangalawa. Yan ang gagawin natin. Yan ang gusto natin. Alam ko lang, ako engineering ay naikot. Mahihirapan tayo. Kaya tingnan natin. Tapos siyang nabo na tayo. Siyang nabo na kaya. Sa wakas, makukuha na natin yung e-track. O nandoon na tayo. Pwede na natin gamitin ng publiko. Papasok sa kaso. Kaya tingnan mo, tinatipid natin. Tinatipid natin hanggang sa magkaroon tayo ng magandang clip sa ipa. Pagdating natin doon, magagamit natin yung track at mapapahabol natin ng oras gamit ang e-track. Tungkol yan sa kalahating track post doon. Greg, ibigay mo sa akin at sa 2 lap na yon. Pareho pa rin ang bilis, tapos mabuting buksan mo na buwanti lang, okay lang naman, walang problema. 2 laps, sapat na, pero 4 at 1 kapat ang kailangan para maibalik. Unang 4, tara na. Ulit natin yung 4 at 1 kapat, wala 3rd year, papunta sa 4th year. Tandaan, dahan-dahan lang, at siguraduhin nakatanim ang harapan. O bumuwas ng din pala, dahan-dahan gumalit. Papasok na ako. Akala ko ako ang mauuna. Handa na ako at alam kong kaya kong talunin ang oras. Papasok na tayo ngayon. Pakiramdam ko, tama na ang pag-shift ko at nakuha ko na rin ang mga linya. Kailangan ko pa ng isang magandang takbo. Hindi. Nadismaya talaga ako. Pagkatapos noon, tapos na ang araw. Kukuha kami ng parangal at titingnan kung ako ang pinakamabilis kahit di naman mahalaga. Pero gusto ko pa rin yung sertipiko. At ito yung antas ng competition sa akin na kailangan kong manalo sa lahat ng bagay. Wala talaga akong ideya kung bakit. Ano kayang nangyari sa akin nung bata pa ako? Wala akong alam. Kaya sa huling ilang ikot, talagang naramdaman kong nakatutok ako. Kaya akong magpalit mula 2nd gear pababa sa 2, pataas sa 4, at saglit sa 5 sa ilang bahagi. Sa tuwid, umaabot ako ng 105, pero bumagal ako dahil may nauna. Kaya naisip kong mauna ako at sila sumunod. Sabi niya, yun daw ang level 2, kaya siguro napapabalik tayo dahil gusto pa natin. Gusto ko pa kasi parang kabisado ko na ang course at kotse. Comfortable na ako rito. 1 o 2 ikot na lang kailangan ko para malampasan ng 120. Pero 120 talaga ang target ko at nakuha ko yon. Paalam nanay, ang susunod na ehersisyo ay isang mainit na pasada kay Mark. At may mga parangal tayo para sa unang pwesto. Bilis! Narito na ang ating pangatlong pwesto na may 3.21. Wow! Palakpakan natin si Scott. Ang ating pangalawang pwesto ay may oras na 32.87. Palakpakan natin si Craig. At ang pinakamabilis na oras natin sa Blue Room ay 32.81. Sobrang dikit. Halika na, Mark. Wow! Makinig, Mark. Si Craig S. ang next runner-up. Oo naman, katatapos lang namin. Masaya ako pero nadismaya rin kasi pangalawa ako sa pinakamabilis sa klase, kulang lang ng 0.06 na segundo. Hindi ko alam kung gaano kabilis ang 0.06 na segundo pero muntik ko na talagang makuha. Gustong gusto ko nang malaman ngayon kung sino ang nakakuha ng pinakamabilis na lap time o ano ang pinakamabilis na lap time. Narinig ko na parang meron. Parang may ilang tao na sa mababang 20, mga 22 at ano na ba yan. Yun yung blue group.
Naabot ko ang 120. Kung kayo ay nasa blue group, baka yan na ngayon. Kung nakuha mo 120, maganda yon. Pinagod ko ang mga daliri ko para lang sa certificate. Hindi ko akalaing kaya ko ang autocross. Pero dahil sa sinabi ng instructor sa unang lap ko, parang kaya ko pala. 0.06 na segundo. Hindi ko alam kung gaano kabilis. Parang kisap mata lang. Ang fastest lap na kailangang talunin ay 123 na kuha ko ay 120. Alam ko namang mababagagabag ako pag naisip kong pwede ko sanang mabasad ang 120. Umalis ako sa klase nang tinawag ako ng dalawang instructor. Sabi nila, Craig, irerekomenda ka namin sa level 2. Hindi ko na kailangan mag level 1. Kaya mula sa Corvette School, papunta sa level 1 tapos level 2. Sabi nila pwede kong laktawan ang level 1 at diretsong pumasok sa level 2 at swak daw ako doon. Na medyo mayabang pakinggan pero proud talaga ako doon. Ang saya ng pakiramdam ko sa kotse. Komportable ako sa huling ikot ko, parang panaginip. Mahal ko ang trabaho at gustong gusto ko ang ganitong gawain. At gusto ko ring nakakasama o kayo. Ngayon, na-delay ang flight ko papuntang Denver. Pupunta kami ng Denver mula Vegas dahil magsisimula na bukas ang NIADA Convention. Mag-off-road kami bukas sa Rockies. Na-delay ang flight ko pero may oras pa bago ang midnight flight ko. Tara, balik tayo sa Vegas gamit ang Toro ko. Ang sarap ng tulog nun. Bago ako mag-Vegas, naisip kong ipakita muna sa inyo ang pro shop nila. Imbes na golf, ito ay race car pro shop. Libre mong magamit ang mga race car, simulator, inumin at office space dito. Magta-transfer muna ako ng files dahil marami pa akong oras bago ang flight. Tingnan nyo ito. Noong isang gabi habang nagmamaneho kami mula Las Vegas, nabanggit ko na dumadaan kami sa lambak na napapalibutan ng bundok. Pero wala kang ideya dahil gabi yon. Pero ito ang nakapaligid sa amin sa lahat ng panig. Parang may kuweba pa nga doon. Nasa Red Rock Canyons ako ngayon. Ang ganda talaga ng itsura. At nagmamaneho lang ako rito sa gitna ng gabi. Hindi mo talaga alam. Hindi mo alam na nandito pala ito. Tingnan mo, tuloy-tuloy lang. Kung gabi akong nagmaneho na di ko alam, nandito lang pala ito. Tingnan mo kung gaano kaganda. Wow! Nasa paligid lang talaga, 360 degrees. Pag-akit ko palabas ng canyon, ayan na, Stratosphere at downtown Las Vegas Strip. Aalis na ako ng Vegas. Na-delay ng 2 oras flight ko. Kaya naghintay ako. Tapos may alert na napaaga ng 1 oras. Kaya nagmamadali akong pumunta sa airport pero nanalo rin ako ng $40. Ayan na, masaya yon. Maraming salamat Toro. Sumakay tayo ng bus papunta sa susunod kong flight. Oh, ito na ang susunod na umaga. Dumating ako ng 3:00 ng madaling araw kagabi. 8:00 na ng umaga dito sa Colorado Rockies. Tingnan mo ito, magkakaroon tayo ng side-by-side tour bago magsimula ang ating convention. Tingnan mo ang tanawin na ito. Nasa tuktok tayo ng isa sa mga bundok. Ang ganda nito. Tara, sasama ka ba? Tingnan mo ito, nandito tayo sa Rockies. Mainit, mga 85 degrees. At doon naman, puro mga bundok na may yelo sa tuktok. Kaya tara, sumama ka sa ATV tour dito sa Colorado Rockies kasama ako. Mga 1 oras hilaga ng Denver, Colorado ang Colorado Rockies. Sasakay tayo ng bus, tapos magrerenta ng 4-wheeler at side-by-side. Nandito na tayo, tara na! Nagulat ako dahil akala ko may ATV tour pero binigyan lang kami ng 4-wheeler at pinayagang magmaneho agad. Ilang minuto pa lang, nakita na namin ang lookout na tanaw ang Colorado Rockies at mga puting tuktok. Pagkatapos, nagpatuloy kaming 3 sa pagmamaneho. Ang ganda ng tanawin. Malaya kaming gawin ang gusto, basta mag-ingat sa kasalubong na side-by-side at 4-wheeler. Maalikabok kaya nire-rekomenda akong magsuot ng mask kung susubukan mo ito. Huwag babaeng elk pala yon. Ayan siya, tingnan mo. Pwede kaming pumunta kahit saan dito sa National Forest basta sundin ang mga trail. Wow! Ang astig ng mga puting tuktok habang bumababa kami. Kada ilang minuto, may mas maganda pang hintuan. Medyo mahirap mapunta sa hulihan dahil sobrang lupit ng alikabok. Ang gaganda ulit ng tanawin. Ang pabalik na biyahe ang pinakamasaya dahil alam na namin ang mga daan, kabisado na namin ang mga quad, pero kailangan ko talagang humingi ng paumanhin sa mga nasa likod ko dahil nag-iwan ako ng matinding alikabok sa likuran ko.
O ganito ako pagkatapos, puno ng alikabok at dumi mula ulo hanggang paa. Pero 10 sa 10, ire-rekomenda ko ito. Dapat nasa bucket list. Ganda ng tanawin bawat hintuan. Saludo sa mga kasamang nagmaneho. Tapos na ang 4-wheeler trip, ang saya. Sobrang dumi ko at parang nakalangap ng galon-galong alikabok. Suot ko pa yung maganda kong sapatos na di ko na magagamit. Maliligo na lang ako ng ganito. Oras na ng tanghalian. Isa sa mga magagandang bagay sa pagiging bahagi ng isang asosasyon ay ito. Marami sa inyo ay mga dealer na sumusubaybay sa akin. May dealers association ang bawat estado ninyo. Mayroon silang mga event at mga educational na aktibidad at may mga contact sila na maaring kailanganin mo para sa insurance o kung ano paman. Kapag miyembro ka ng asosasyon ng estado o riyon mo, otomatiko ka ng miyembro ng National Independent Auto Dealers Association. Nag-host sila ng taunang convention kung saan makikilala mo ang lahat sa industriya. Buy here, pay here, subprime, prime, retail, at wholesale. At nagkakaroon kayo ng pagkakataon na magbonding habang ginagawa ang mga ganitong bagay. Nakilala ko ang 2 lalaki mula Georgia. Nakilala ko rin ang isang lalaki at ang kanyang asawa mula Kentucky, isa pa mula Arkansas. At pagbalik ko sa susunod na taon, makikita ko ulit siya. At meron din ako mga kaibigan mula Atlanta na nandito na nakilala ko dito. May mga kaibigan din ako mula South at North Carolina na nandito rin na dito ko lang nakilala. At tuwing taon ko lang sila nakikita kapag pumupunta ako sa mga ganitong event. Kaya nakikilala mo talaga sila. Nagkakaroon ka ng mga kakilala, nagkakaroon ka ng mga kaibigan, at kinukuha mo ang kanilang mga numero at nagkakausap kayo kahit sa buong taon. Kaya hindi lang basta taon-taon mo lang sila nakikita at nararanasan ang mga ganitong bagay, nagkakaroon ka rin ng mga kakilala sa industriya, marami pang kakilala sa industriya. Kaya talagang dapat mo itong pag-isipan. Halos lahat ng industriya may sariling asosasyon, kaya pag-isipan mo ring sumali.